Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Harapang bastusan yan. Oh, iniisip kasi nila, kaya ka nila eh. O ngayon, 3 taon na nakalipas, siyempre gusto, lahat ng nasa posisyon, gusto niyan, dramatic exit yan. Yung asphalt overlay, sira-sira. Patitignan ko rin yun. Hindi makapaniwala. Ang Alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Pero laban kasi natin, ang point kasi ni Major Medje Bagalong dito, laban natin lahat ito. Yung corruption na yan, laban natin. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Sa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ay, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dito sa Joe Malone TV. Maraming salamat po sa pagtangkilik, panonood at pagtutok dito sa issue ng bayan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Pasok na mga suke, marami tayong pag-uusapan dito, lalo-lalo na sa mga paborito nating topic, corruption. Dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Ganda ng topic natin dito Joe ngayon. Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Mega love shoutout sa lahat ng mga members natin, syempre. Sa katotohanan lamang para Sa mamamayan. totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay, mega love shoutout po sa lahat ng viewers natin dyan, lalong-lalo na sa mga members natin dito sa Joe Malone TV. Walang iba kundi si Ma'am Lorna Tubera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbay, si Ma'am Lorna, Danny Obado, Manik Sangko, pati na rin kayo. May love shoutout po sa lahat ng viewers natin dyan, yung mga lagi nakatutok, nag-aabang at gustong maki-update doon sa mga topic natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Napakaswerte natin at nandiyan ang ating chairperson ng Blue Ribbon, walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta para ibunyag at gisahin na talaga yung mga tunay na korap. No? Di ba? Tama lang yun. Huwag kayong maaawa, puta. Di ba? Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, yung mga OFW na lagi nagkikinig, nanonood. Maraming salamat po sa pagtutok. Sana po wag kayong magsawa dito sa ganitong topic kasi ito yung talagang dapat natin i-focus Kasi parte tayo ng gobyerno na to. Lagi ko sinasabi, hindi ka na makakaiwas dito sa ganitong klaseng gobyerno kasi parte tayo nito. Ano? Hanggat nabubuhay ka, narito ka man sa Pilipinas o nandiyan ka man sa abroad, dito ka isinilang, parte na natin itong pang-araw-araw. Kailangan mangialam tayo kasi kung hindi tayo mangingialam, matutuwang-tuwa yung mga yan, di ba? Tuwang-tuwa yung mga hindot na yan. Tayo na, talagang pagkakakitaan lang tayo. O ilan na nga yung yumaman dyan di ba? Talagang ganun. Pero kailangan magtalaga tayo ng mga tunay na nagmamalasakit na mga leader at yun ang dapat nating gawin, pansin. Mega love shoutout sa lahat ng mga nandirito sa Pilipinas, sa lokal, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga laging nagko-comment dyan sa baba. Maraming salamat po sa inyo. Attendance check muna tayo dyan sa baba. Paki-comment kung saan kayo, exact location nyo naroroon. If you're watching from Netherlands, The Hague, Switzerland, Japan, Hong Kong, Asia, o dito man sa Pilipinas, Marinduque, Bulacan, Pampanga, Mindoro, Leyte. Paki-comment dyan sa baba para malaman natin kung saan na inaabot yung videos natin. Maraming salamat. Simulan na natin itong issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan. Pasok! Pasok! Di ba? Grabe. Maganda to. I'm getting very angry. Oh. That's what's happening. Hindi naman.
paano naman? Biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. It's magic! Ngayon ka lang, no? Ngayon mo lang napagtanto. Diyos, mamaya na nga. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Kahit isang araw walang Yung ginawa. pagbaha doon sa kabila. So, yes. Magalit ka kasi niloko ka. Di ba? Huwag ka lang, di ba? Magalit ka. Di ba? Kasi talagang nahihirapan ng Pilipino, nakasandal sa'yo, tapos ganyan, kahit isang araw, walang ginawa. Di ba? Harapan, bastusan yan. Iniisip kasi nila, kaya ka nila eh. O ngayon, 3 taon na nakalipas, siyempre, lahat ng nasa posisyon, gusto niyan, dramatic exit yan. Gusto niyan, pag bitaw niyan, pag alis niyan, upon exiting niyan, ilang taon na, mag-exit ka na, gusto niyan, medyo hero ang dating mo, di ba? Kasi, yung ganda ng mo, kahit yung mga naunang taon mo, wala naman talagang nangyari. Kaya, If all of these projects were properly executed and maintained by you, malamang executed na talaga yan. implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa Actually, mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga ngayon mo lang kasi inimbestiga, ha? yes. Ngayon mo lang nakita, ngayon mo lang na-imbestiga, ngayon ka lang lumabas kasi. Gigil, kuwang-kuwa mo yung inis namin. Talaga, sa totoo lang. Kuwang-kuwa mo yung inis namin. Nanalo ka naman kasi nakuha mo naman yung inis namin eh, di ba? So I'm not disappointed, I'm angry. Yun dapat. Fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi Falsification of documents. completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Tignan natin Puro buntong hininga. yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to saan napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases immediately. Well, Siyempre. it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. Ngayon lang ginawa yan. Talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Habang galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukod din, sir, yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid, sir. Well, maraming ang maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Parang bago ng bago. Maraming style yan Number one,
sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman bago kailangan yan. magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, 8 feet. malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Patitignan ko rin. Hindi makapaniwala. Ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive Natulongges. dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Sige, salamat. Okay, reaction tayo. Ang nakakatuwa, ano? Hindi makapaniwala, puro yung panay buntong hininga eh, di ba? Yun ang difference. Yun ang difference. Hindi naman natin, mahirap maghalin tulad hindi tayo maghahalin tulad. Pero, yung ginagawa kasi sa lokal, sa LGU, ni Yorme Isko Moreno, may mga inspection siya, may mga visit siya. Kasi kahit sino, barangay chairman ka man, mayor ka man, congressman ka man, gobernador ka man, senador ka man, presidente ka man, ang unang loloko sa'yo, nasa tabi mo eh. Nasa tabi mo, kaya dapat hindi ka papatulongges. Hindi porket kaibigan mo, tropa mo, kilala ko to, sige, gagawin niya yung trabaho na yan. Hindi ganun. Dapat meron kang mga intel, meron kang mga talagang ikaw mismo bumibisita. Kasi na mo, ngayon, binisita mo, din nakita mo na, naharap-harapan ka ng ginago. Ano nasabi mo? Wala yan. Ganun na lang. Di ba? Wala nang masabi. Wala daw ginawa. Completed daw. Ghost project. Huwag na natin tignan sa ganyan. Ano yan eh? Komplikado. Simple na lang. Pasimplehan na lang natin para sa maintindihan ng lahat. Yung mga kalsada nga nagawa, pilit sinisira, tapos gagawin ulit. Doon na lang eh. Di ba? Doon na lang. Kasi bakit? Mas madali mag-release ng pera, mas madaling picturean, mas madaling tibagin, tapos patatagalin na onte. Hindi pala onte. Papatagalin na matagal. Tapos pagka nagawa, pipicturean, submit. Uy, completed project. Na-release ang pera. Wala kanina yung pera. Sana noon mo pa yung ginawa. Diba? Yung mga bisita na yan, dapat noon pa yan. Para at least alam mo, ikaw mismo. Parang simple nga lang. Hindi mo masasabi kung gaano kahirap sumakay ng MRT, ng LRT, kung until ikaw mismo pumunta at sumakay araw-araw. Makisabay ka doon sa mga passenger na araw-araw nakikipagbakbakan. Napapasok pa lang ng office, pero yung itsurahan, kala mo pauwi na. Ganun. Ganun dapat. Ikaw mismo. Kasi mahirap yan eh. Ilalagay mo yung sarili mo sa mga sapatos nila para mas maintindihan mo first hand. Hindi yung, boss, okay naman eh. Okay naman yung MRT natin. Tuloy-tuloy naman. Masaganan naman. Pero pagka doon sa mga passenger, kita mo yung mga reklamo nila. Di ba? Iba yung kwento lang doon sa ikaw mismo na nakapunta. Yan. Di ba? Napuntahan mo. Matawa-tawa ka na lang kasi natulonggis ka. Di ba? Ginago ka, harap-harapan. Completed project, pero walang nagawa. Sa bunganga mo na rin, nagsabi ng galing. Yun yung difference. Di ba? Parang simple lang yan eh. Yung sa Pogo, di ba? Tinanggal nila yung Pogo. Maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Doon na tayo mag-focus sa Pilipino. Maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Di naman napalitan. Si Tenga sila ngayon. Malamang naghahanap ng trabaho yung iba dyan. Yung iba doon, nawalan trabaho, na demotivated. Hindi ko sinasabing pabor ako doon sa mga binubugbog, minamaltrato sa human trafficking. Hindi. Sana may regular inspection sila. At least nalalaman nila, putya, yun doon sa building na yun. Marami na minamaltrato doon. Puntahan natin. Pero hindi, okay na yun.
ang stand ko lang doon, maraming Pilipino yung nawalan ng trabaho. Pero ayoko sa sugal dahil I myself, never akong nagsugal, never akong pumasok ng mga kung ano-ano niya, pogo-pogo, mga kasi-kasino. Never, kaya ayoko din yan. Pero ang stand ko doon, yung maraming nawalan ng trabaho, libo-libo, na hindi naman nila pinalitan. Ganun lang, yun lang yun. Pero yung pogo, wala na yan eh, wala na, okay na, alis na. O, natanggal na, baka mamaya pinalitan ng pangalan o ano man, o operated pa man din sila. Pero pag madalas araw-araw akong dumadaan doon sa may Island Cove eh. Kasi doon ang way ko kasi nakamotor ako eh. Papuntang Maynila. Araw-araw akong dumadaan doon. Nakikita ko walang tao, hindi gaya dati na punong-puno ng activity. Dati kasi bukas pa, di ba? Ang stand ko lang doon, don't get me wrong ang stand ko lang doon, maraming Pilipino na wala ng trabaho, na wala, hindi naman nila pinalitan. Diba? Kahit kalahati man lang. O, malamang ngayon, yung iba doon, naghahanap pa ng trabaho. O baka na-demotivated na. Diba? Dahil sobrang, isa nga yan sa mga problema natin, maraming Pilipino ang walang trabaho eh. Kasi kung lahat siya may trabaho, malamang walang magnanakaw, walang mang-i-snatch, o kung sapat man yung kinikita niyang mga yan. Malaki talaga ang problema ng Pilipino. Talaga. Tapos ikaw presidente, kung kailan tapos na yung kalahating termino mo, tsaka ka maglalabas, mag-i-inspect. Sana noon yung pag ginawa yan. Oh, ito. Richard Gomez versus Mayor Benji Magalong. Basahin muna natin yung statement ni Richard. Why is the city mayor making so much noise? It doesn't surprise me anymore that this so-called clean mayor is throwing accusation of corruption at us, congressmen. Okay? Corruption has become the easiest issue to ride on nowadays. But let's be honest, I don't think this is all about corruption. If this is about his own congressman who happens to bring more projects for his district than he can for his city, don't include all of us. If you have problem with your congressman, face them. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. You talk nonstop about corruption in Congress. Why? Because it's easy headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. The waste of disposal system is broken. The city is overcrowded. Illegal structures are all over, and the urban planning is in shambles. Maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. Post yan ni Representative ni Goma. Oh, kasi merong video merong 'di ba? Alam naman natin maraming lumabas na video si Mayor Benji Magalong yung sa 777, 'di ba? Dami niya. Pero mamaya tatanungin ko kayo kung anong stand niyo diyan. Pero ako sa akin kasi bakit? Okay, sige, sabihin na natin medyo nabanggit ni Mayor Magalong mga congressmen Kumbaga parang generalize lahat. Parang ganoon So siguro ito yung kinakagalit ni Goma na kasama siya doon kasi nga lahat congressmen Siguro hindi naman meant siguro ni Mayor Benji Magalong na lahat ng congressmen. Siguro nasabi lang niya siguro yung ganun. Pero kasi, tatanungin kita, Goma, di ba? Ito, totoo to. Real talk to. Sabihin na natin na may problema si Mayor Magalong sa mga congressmen sa distrito niya. O sabihin na natin ginagawa to ni Mayor Benji Magalong para sa publicity niya. Kasi mas madaling headline, sabi mo. Sabihin na natin na ganun. Pero, di ba, Goma? Di ba yung corruption, hindi ba laban natin lahat to? Laban natin mga Pilipino to. Di ba? Kasi isa sa mga problema ng bawat bansa, o sabihin natin, Pilipinas na lang, ang major problema ng Pilipinas ay corruption. Hindi ba laban natin lahat to? Bakit ka pa kumahol knowing na sabihin na natin na sinisilip ni lahat ni Benji Magalong, lahat ni Mayor ang mga congressmen. Di ba? Tama naman pinatunayan naman ni Toby Chanco yung 7-7 na sinasabi ni Mayor Benji Magalong. Di ba? Nagduduktong-duktong na. Hindi ba laban natin lahat to, Goma? Yung corruption? Bakit mo pa
sinisilip o tinahulan si Mayor Benji Magalong, eto lang naman yung nag-e-expose ng korupsyon. Wala namang iba. Sino pa ba? Sa pagkakaalam ko, ito lang si Mayor Magalong talaga yung nag-expose nung yung 777, di ba? Yung mga milyon-milyon na nilagay sa MAIC, sa TUPAD, sa AIX, na sa mga congressmen, di ba? Yun lang yung nabanggit niya sa mga congressmen, kumbaga, na lahat kayo dyan, na generalize kayo dyan. Pero laban kasi natin, ang point kasi ni Major Benji Magalong dito, laban natin lahat ito. Yung corruption na yan, laban natin, ikaw Goma, tayo, ako, lahat ng mga naapektado sa kalsada na binungkal yung mga matitinong kalsada, tapos sinira, tapos gagawin ulit, pinatagal, na perwisyo yung mga commuters. Laban natin lahat ito. Diba? Ito yung interview eh. After mag-post ni Richard Gomez neto, ito naman yung sinabi ni Mayor Benji Magalong. Alam mo, nalulungkot ako eh. Dahil kaibigan ko siya. Alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Una-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. Pero I finally realized na it's useless to argue. Sabi nga nila, argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Pero hindi ba po kayo nagkakausap? O may lumalapit na po ba sa kanila tungkol sa issue na to? Ganun. Magkaibigan kami. Sabi ko nga sa'yo, honorary member pa namin. Okay. Wala namang binanggit si Goma na si Mayor Benji Magalong yung sinasabi niya. Pero si Mayor Benji Magalong lang din naman kasi yung ever since na simula nung bago mag-eleksyon, nag-voice out doon sa mga corruption, yung mga 7-7 scheme nga, yan, yung mga sa MAIC, sa MAIC, sa TUPAD, sa AIX, yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga ayuda. Yan. Yung mga ayuda. Siya lang naman eh. Sa kasa si BP Inday Sara, di ba? Ilan naman ng mga, iilan lang din yung mga Oo, alam naman namin eh. Alam naman natin na mas madali i-headline yung mga corruption. Di ba? Madali i-headline. Pero gaya nga na sinabi ko, di ba laban natin lahat to? Laban mo din yan. Laban din ni Major Benji Magalong yan. Laban din ng presidente yan dahil nilalabanan nga niya sa flood control. Laban natin lahat. Laban ng bawat Pilipino. Ang hindi ko magets, bakit, di ba? Bakit mo pa tinahulan yung asong tumatahol din dahil may magnanakaw sa bakod nila? Di ba? Yung aso, may mga magnanakaw sa labas ng bahay, tinatahulan niya. Ikaw, imbis na tahulan mo yung mga magnanakaw, ang tinahulan mo, yung asong tumatahol. Yun ang hindi ko magets. Diba? Although hindi naman pinangalanan ni Goma, siyempre, sa atin, obviously, ay, si ano yan, di ba? May mga ganun tayo eh, di ba? Hindi kasi, ang hirap kasi, baka sabihin nila, bakit mo sinabing si Major Benji Magalong? Wala na nga akong binanggit na pangalan. Pero kasi sa mata natin, alam naman natin na si Benji Magalong yung pinapatamaan niya. Di ba? Ang problema lang kasi, sinabi mo, Goma, di ba? Sinabi mo sa statement mo na bakit hindi niya harapin yung mga congressmen na ni Mayor Benji Magalong. I-point out niya, wag siya mag-finger, mag-point ng finger. Ganun din naman ginawa mo eh. Hindi mo naman din pinangalanan si Benji, di ba? Si Mayor Benji Magalong eh. Kung talagang ano na to, labasan na to ng baho. Kung wala ka naman tinatago, sabihin mo, ikaw, Benji Magalong, mahiya ka naman. Kung may problema ka sa corruption sa distrito mo sa Baguio, edi sila harapin mo. Huwag mo kami lahatin, mga congressmen. Di ba? Lahat pangalanan na. Huwag na tayong magpa-blind item, di naman tayo showbiz eh. Di ba? Di naman showbiz ang politika eh. Di ba? Tignan nyo yung di ba? Sa Senado, lahat pinangalanan na yung mga 15 na
na yung mga sa flood control na project, yung mga contractors, di ba? Grabe yung ginagawa nyo sa taong bayan. Yun ang grabe. Birihin nyo talagang yung mga maralita, naghihirap, yung mga isang kahit isang tuka, parehas lumaban. Pero pag umuwi na may hawak na pera, kakarampot lang. Pero yung mga iba, alam naman natin yan, yung mga corrupt na official, putya, milyon, bilyon yung nauuwi nila. Papasok na lang ng papasok sa bangko nila. Oh, huwag pala, sabihin natin, huwag nyo pala sa bangko kasi syempre nakalagay pangalan doon. O dumarating sa kanila, cold cash. Grabe naman yung ginagawa nyo, di ba? Yun ang grabe. Kaya di ba? Si Tatay Digong talaga, pag nagsalita, real talkan talaga. Yun ang kailangan kasi natin, di ba? Yun ang kailangan natin. Hindi yung kung kailan ka natapos na yung kalahating taon, saka lalabas, tapos magbibida-bida, sasabihin, "Pucha, wala man lang ginawa kahit isa. Completed project, nakalagay, tapos ghost project pa. Wala pala nangyari." Sino mananagot? Speaking, sabihin na natin na, gugulong na yung kaso, may nalaman na natin kung sino yung contractor, nalaman natin kung sino yung congressman o politiko yung nagpagawa, na nagbulsa ng pera, o syempre, gugulong yung kaso, tingnan nyo, ang tagal yan. Napakatagal yan. Makakapumove na tayo, makakalimutan na natin. Magkakaroon na ng bagong presidente, aasa na tayo dito sa bagong presidente, tapos wala pa yung mga previous na problema, wala. Hindi nalulutas, hindi sanay na tayo dyan, di ba? Sanay na tayo dyan, nakakalimutan na lang. Pinag-uusapan na lang sa Senado, sa lower house, pero talagang nakakalimutan din. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Kasi ang kawawa, yung taong bayan taong Pilipino. Biriin mo, yung aso tumahol kasi may magnanakaw doon sa bahay nila. Tapos yung isang aso, imbis na tahulan din yung magnanakaw, ang tinahulan, yung asong tumatahol. Di ba dapat magkakampi tayo? Ang kalaban natin, korupsyon. Bakit nagtatahulan tayo? Anong sense? Di ba? Okay naman yung ginagawa ni Magalong, na-expose niya yung corruption. Sabihin na nga natin na for publicity stunt yung ginagawa niya Pero duda ko, hindi Di ba? Kasi hindi ka namang maglalakas loob, ilalagay mo yung sarili mo sa alanganin, yung pamilya mo sa alanganin. Mahirap yun Yung mag-expose ka ng korupsyon, sasabihin mo, tapos siyempre, lumalabas ka at mga pamilya mo nasa labas din. Ang hirap yun, Anytime, pwede kang tambangan. Di ba, sinabi nga ni Mayor Benji Magalong, may mga death threats din siya. Hindi imposible yun. Posible yun. Baka hindi pa lang siya makanti ngayon. Di ba? Pero it can be happen. Hindi lang sa'yo, sa pamilya mo. So, bakit mo sasabihin yun na alam mo mag-aalangan ka? Di ba? Ganun lang So na lang, tatahimik na lang tayo. Lagi ko nga sinasabi, kung tama ka, nasa tama ka, huwag ka matakot. Kasi tama yung ginagawa mo. Diba? Kasi pag natakot na tayo sa tama, mas matatakot tayo sa mali. Diba? Pag mali. Tama. Kung tama yung ginagawa mo, huwag kang matakot. Kulong ka man nila, parusahan ka man nila. Well, at least nakulong ka na, nasa tama ka. Diba? Kaysa naman makulong ka kasi alam mo mali ka. Yun, talagang wala kang sisisihin kundi sarili mo. Yun lang yung akin. Yun lang yung take ko. Kayo, mga kayon, tatanungin ko dyan sa comment section. Kanino kayo rito? Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, o si Mayor Benji Magalong? Kanino kayo dyan? Sabihin na natin na mas madali ngang i-headline ang corruption, mas madali kang sumikat, mas madali magparinig. Kung may problema ka sa congressman mo sa distrito mo sa Baguio, sila ang harapin mo. Mas madali magsalita, mas madali ng ganun. Pero bakit mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin, yung pamilya mo sa alanganin, kung wala naman saysay yung sinasabi mo? May point naman yung sinasabi ni Mayor di ba? Benji Magalong, about sa 776. Parang siraulo na lang yung tanga na lang yung hindi pa maniniwala sa kanya. Di ba? Alam naman natin yan na talagang meron at meron. Meron kasi nga maraming mga pera ang nawala, umuutang pang Pilipinas. Pero sa totoo lang, mayaman naman ng Pilipinas. Ilan yung mga nagtatrabaho, nagko-contribute ng mga taxes, mga income taxes, yung mga negosyo ng mga taxes nila, napupunta sa kaban ng bayan. O saan na napupunta? Sa kanilang bulsa. Ganun lang yun. Di ba? Sila, payaman ng payaman. Yung mga mahirap, lalong humihirap. O sila, mayaman, yayaman sila ng yayaman kasi ang dami nilang resources. Yung mga mahihirap, vacated na nga yung resources,
na hindi pa napapabayaan pa ng gobyerno, yun, pahirap ng pahirap. Mamamatay na lang ng mahirap. Yung iba naman, mamamatay ng mayaman. Akala naman nila, madadala nila yung pera. Yung pera na kinurakot nila, paipapasa lang nila sa mga anak nila, sa mga pamangkin, kapatid. Pero yung mahihirap, wala. Dedo. Nabuhay ng mahirap, mamamatay pa ng mahirap, hindi pa umasenso sa sariling bansa. Kaya ano ginagawa ng mga ibang Pilipino? Na swerte, abroad. Hindi naman lahat sinuwerte. O mag-a-abroad, doon maghahanap ng trabaho, doon na magkakapamilya, hindi na babalik ng Pilipinas. Kasi sinasusuklaman na. Di ba? Babalik na lang ng Pilipinas para mamasyal sa Palawan, sa Boracay, tapos aalit ulit, sisibat ulit. Ganun ang nangyayari. Kung ako, tatanungin nyo, bata-bata ako, wala akong pamilya rito, mag-a-abroad din ako, doon din ako magpapamilya, hindi rin ako babalik eh. Dahil na. Oo. Di rin ako babalik, kaya nga ingit na ingit ako sa mga OFW natin. Lagi ko sinasabi rito yan eh, di ba? Alam ko hindi naman masarap. I mean, hindi naman lahat swerte, masarap ang buhay sa abroad. Siyempre, pinaghirapan nyo din yan. You deserve that. Pinaghirapan nyo din yan. Pero, mas okay na maghirap sa ganong klaseng gobyerno kaysa naman maghirap sa ganitong klase. Di ba? Alright, maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan. Nating pag-usapan, pag-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Maraming salamat. Hanggang mamaya ulit. Uy, maganda topic natin ulit mamaya. Meron tayo mamaya, ha?